Ang BINI ay isang grupo ng mga kababaihan na mula sa Pilipinas at kilala sa kanilang mga awiting P-pop. Narito ang kanilang talambuhay. Kasaysayan. Ang BINI ay nagsimula noong 2018 sa Star Hunt Academy, SHA, isang proyekto ng ABS-CBN Entertainment na naglalayong hubugin ang mga aspiring idol groups. Ang grupo ay binubuo ng 8 miyembro: Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena. Mga milestones. Pre-debut 2019-2020. Ang BINI ay nagsimula ng magpakita sa publiko bilang SHA trainees. Nakilahok sila sa mga event tulad ng Pinoy Big Brother 8 at Philippine K-pop Convention. Debut 2021. Opisyal na nagdebut ang BINI noong Hunyo 11 sa paglabas ng kanilang unang single na Born to Win. Ang kanilang album na may parehong pamagat ay nagtampok sa mga charts at naging number 1 sa iTunes album charts sa Pilipinas, Thailand at Hong Kong. Mga paglabas at collaborations 2022-2023. Nakipag-collaborate ang BINI sa Coke Studio Philippines at naglabas ng mga bagong kanta tulad ng Lagi at Pantropiko. Ang Pantropiko ay naging isang malaking tagumpay at nag-trend sa social media. Mga parangal at pagkilala 2024. Ang BINI ay nagtanghal sa KCON LA 2024 at magsasagawa ng kanilang pinakamalaking concert, ang Grand BINIverse, sa Araneta Coliseum sa Nobyembre. Mga miyembro: Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna, Sheena. Ang BINI ay patuloy na lumalago at nagiging isa sa mga pinakakilalang grupo sa P-pop scene sa Pilipinas. Ang BINI ay isang grupo ng mga kababaihan na mula sa Pilipinas at kilala sa kanilang mga awiting P-pop. Narito ang ilang masasabi tungkol sa kanila, mga nakamit na tagumpay. Naging isa sa mga pinakakilalang grupo sa P-pop scene sa Pilipinas. Nakapagtala ng record sa Spotify bilang unang Filipino pop group na may pinakamaraming monthly listeners. Nakatanggap ng parangal bilang Rising Star sa Billboard Philippines Women in Music. Naging bahagi ng Forbes Asia's 30 Under 30 list sa ilalim ng kategoryang Sports and Entertainment. Mga natatanging awain. Pantropiko, naging viral sa TikTok at nakapagtala ng mahigit 100 milyong streams sa Spotify at YouTube Music. Salamin Salamin, nakatanggap ng parangal bilang isa sa mga pinakamahusay na awain ng 2024 sa Pilipinas ayon sa Apple Music. Cherry on Top, naging trending sa YouTube at nakapagtala ng maraming streams sa Spotify, mga konserto at pagganap. Tour. Nakapagdaos ng matagumpay na concert tour na BINIverse sa Pilipinas at sa ibang bansa. Naging bahagi ng KCON LA 2024 at MTV Europe Music Awards. Nakapag-perform sa mga prestihiyosong lugar tulad ng Araneta Coliseum at Philippine Arena. Sa pangkalahatan, ang BINI ay isang grupo na patuloy na lumalago at nakakamit ng mga tagumpay sa larangan ng musika at entertainment. Ang BINI ay isang grupo ng mga kababaihan na mula sa Pilipinas at kilala sa kanilang mga awiting P-pop. Nakapagdaanan nila ang ilang mga pagsubok sa kanilang karera tulad ng kawalan ng prangkisa ng ABS-CBN. Noong nawalan ng prangkisa ang ABS-CBN, hindi alam ng grupo kung ano ang mangyayari sa kanilang karera. Hindi sila sigurado kung saan patutungo ang kanilang grupo at kung makakapagpatuloy ba sila sa kanilang mga proyekto. Mahabang panahon ng paghihintay. Sa loob ng 2 taon, hindi sila nakapagpatuloy sa kanilang mga proyekto dahil sa kawalan ng prangkisa ng ABS-CBN. Ito ay naging sanhi ng kanilang pag-aalala at pag-iyak sa mga pinagdaanan nila na pagsubok sa buhay. Ayon kay BINI Maloy, sila ay mga alipin ng mahal na bayarin. Ibig sabihin nito na sila ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay tulad ng pagbabayad ng mga mahal na bayarin. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, patuloy na lumalaban ang BINI at nakakamit ng mga tagumpay sa larangan ng musika at entertainment. Ang BINI ay isang popular na P-pop girl group sa Pilipinas na nakaharap sa ilang mga kontrobersya at issue. Narito ang ilan sa mga issue na kinaharap nila. Issue sa pagkain ng street food. Nakapag-trigger ng galit ang grupo sa social media matapos nilang tikman at i-rate ang mga iconic Filipino snacks sa isang YouTube video. Tinawag silang plastic, feeling K-pop, sobrang arte, at feeling rich ng mga netizen.
dahil sa kanilang mga reaksyon sa mga pagkain tulad ng Betamax at hopyang baboy. Akusasyon ng pagyabang. Iniugnay din ang grupo sa pagyabang dahil sa kanilang tinatawag na incognito mode kapag sila ay nasa labas. Nilinaw ni Bini Mikha na hindi sila mayabang at hindi lang nila tingnan lahat ng tao sa mata o ngitian. Fake news tungkol sa relasyon. Nakaranas din ang grupo ng fake news tungkol sa relasyon ng mga miyembro. Nilinaw nina Bini, Aya at Maloy na hindi totoo ang mga balita tungkol sa kanilang relasyon sa ibang tao. Partikular na, si Bini Maloy ay tinanggihan ng chismis tungkol sa kanyang relasyon kay Rico Blanco. Sensitibong video. Nakapaglabas din ang grupo ng pahayag ng paghingi ng paumanhin tungkol sa isang sensitibong video na kumalat online. Hindi detalyado ang tungkol sa video pero nagpasalamat ang grupo sa suporta ng kanilang mga tagahanga. Ang bawat miyembro ng Bini ay may kani-kaniyang laban sa buhay bago sila naging bahagi ng grupo. Narito ang ilan sa mga pinagdaanan nila. Joanna. Siya ay isang consistent na marangal na estudyante at dating majorette at lyrist. Naging bahagi siya ng mga teleserye sa ABS-CBN tulad ng Kadenang Ginto at MMK. Mawaya. Nag-audition siya para sa Pinoy Big Brother, ngunit hindi naging matagumpay. Inirekomenda ng kanyang dating manager na mag-audition siya para sa Darna upang makakuha ng exposure. Colette. Parcel. Mahilig siya sa pagkanta, pagsasayaw at pagbabasa ng mga libro. Siya at Akira ay binoto bilang mga trash-urer ng mga SHA trainees dahil sila ang pinakamalinis sa lahat. Or Maloy. Siya ay hindi plano mag-audition dahil nakatutok siya sa kanyang akademya. Ngunit dahil gusto ng kanyang nakababatang kapatid na babae, sumama siya at nakalusot sa mga audition. Siya ay binoto bilang Vice President ng mga SHA trainees dahil nakakain niya ang pinakamaraming pagkain sa kanilang lahat. Gwen. Siya ay may 4 na nakatatandang kapatid na lalaki. Nanalo siya bilang first runner-up sa Mr. and Miss Pacific Teen Heartthrob noong 2019. Naging bahagi siya ng Pinoy Big Brother, ngunit pinalayas siya noong ika-36 na araw ng palabas. Stacy. Mahilig siya sa makeup at ang kanyang idolo ay si Lisa mula sa Blackpink. Mika. Siya ay nag-umpisa sa Cebu City at lumipat sa iba't ibang lugar bago sumali sa Bini. Natutunan niya ang cheer dancing sa loob ng halos 2 taon. China. Siya ay nagsimulang sumayaw noong siya ay 8 taong gulang. Sumali siya sa isang dance group na tinatawag na M1T at nakilahok sa Star Hunt Grand Audition. Naging bahagi siya ng Pinoy Big Brother at naging top 7-8. Bukod sa kanilang mga personal na laban, ang grupo rin ay nakaranas ng mga pagsubok tulad ng pagsasara ng ABS-CBN at ang kawalan ng prangkisa nito na nagdulot ng takot at kaba sa mga miyembro. Ngunit sa kabila ng mga ito, patuloy silang lumalaban at nakakamit ng mga tagumpay. Naging bahagi ng Kkion LA 2024. Ang Bini ay naging bahagi ng Kkion LA 2024, isang prestihiyosong K-pop convention sa Los Angeles. Nakapag-perform sa MTV Europe Music Awards. Ang Bini ay nakapag-perform sa MTV Europe Music Awards, isang prestihiyosong award show sa Europa. Nakapaglabas ng mga matagumpay na awain. Ang Bini ay nakapaglabas ng mga matagumpay na awain tulad ng Pantropico, Salamin, Salamin at Cherry on Top. Nakapagtala ng record sa Spotify. Ang Bini ay nakapagtala ng record sa Spotify bilang unang Filipino pop group na may pinakamaraming monthly listeners. Nakatanggap ng parangal bilang Rising Star. Ang Bini ay nakatanggap ng parangal bilang Rising Star sa Billboard Philippines Women in Music. Naging bahagi ng Forbes Asia's 30 Under 30 list. Ang Bini ay naging bahagi ng Forbes Asia's 30 Under 30 list sa ilalim ng kategoryang Sports and Entertainment. Ang Bini ay sumikat ng husto dahil sa mga sumusunod na dahilan. Natanging musika. Ang Bini ay may natatanging musika na pinagsasama ang P-pop at iba pang genre ng musika. Kakaibang estilo. Ang Bini ay may kakaibang estilo na nagpapakita ng kanilang pagkakaisa at pagkakaiba. Aktibong presensya sa social media. Ang Bini ay aktibong nakikilahok sa social media at nakakapag-interact sa kanilang mga tagahanga. Matatag na suporta ng mga tagahanga. Ang Bini ay may matatag na suporta ng mga tagahanga na sumusuporta sa kanilang musika at mga proyekto.
pagiging bahagi ng mga prestihiyosong event. Ang BINI ay naging bahagi ng mga prestihiyosong event tulad ng KCON LA 2024 at MTV Europe Music Awards na nagpapakita ng kanilang pagiging kilala at respetado sa industriya ng musika. Ang BINI ay isang P-pop girl group na nakamit ng maraming tagumpay sa industriya ng musika. Narito ang ilan sa mga tagumpay nila. Nakipag-collab sa mga kilalang artista. Nakipag-collab ang BINI kay James Reid sa Pure Gold OPM Con 2025 kung saan nagtanghal sila ng mashup ng Secrets at The Veil. Nanguna sa Billboard PH. Ang BINI ay nanguna sa Billboard PH na nagpapakita ng kanilang tagumpay sa industriya ng musika. Kinilala ng kamara. Ang BINI ay kinilala ng kamara kasama ang SB19 at BGYO para sa kanilang kontribusyon sa industriya ng musika. Nominado sa New York Festival's TV and Film Awards. Ang dokumentaryo tungkol sa BINI ay nominado sa 2025 New York Festival's TV and Film Awards para sa Best Documentary in Biography and Profiles. Matagumpay na concert. Ang BINI ay nagtanghal sa Pure Gold OPM Con 2025 kung saan nagpasalamat sila sa mga sumugod sa malakas na ulan para matunghayan ang kanilang concert. Tungkol sa mga issue, hindi ako nakakita ng anumang negatibong balita tungkol sa BINI. Ang grupo ay tila nakatanggap ng positibong suporta mula sa kanilang mga tagahanga at sa industriya ng musika. Ang SB19 ay nagpahayag din ng kanilang suporta sa BINI na nagpapakita ng pagkakaisa sa industriya ng P-pop. Ang tagumpay ng BINI ay maaaring mapulot sa mga sumusunod. Pagtanggap sa pagkakaiba-iba. Ang BINI ay nakatanggap ng positibong suporta mula sa kanilang mga tagahanga at sa industriya ng musika na nagpapakita ng pagtanggap sa kanilang pagkakaiba-iba. Pagiging totoo sa sarili. Ang grupo ay nagpakita ng kanilang tunay na personalidad at reaksyon sa mga pagkakataon na maaaring makita bilang isang positibong katangian. Ang mga aral na mapupulot sa tagumpay at isyu ng BINI ay maging totoo sa sarili, huwag magpanggap na iba sa iyong tunay na personalidad, maging sensitibo sa kultura, lalo na kung kumakatawan sa isang partikular na grupo o kultura, tanggapin ang kritika at gamitin ito upang mapabuti ang iyong sarili, maging bukas sa pagkakaiba-iba at igalang ang mga opinyon at reaksyon ng iba